Pag ito raw ang nakahain, tsak mapaparami ka ng kanin. Ang isda kasing ito, hindi masyadong matinik. Napaka malaman. Pwedeng iprito. Isaing o ginataan. Sino bang makatatanggi sa isdang tulingan? Pero sa nakalipas na mga araw, sunod-sunod ang mga balita ng mga naospital matapos daw silang kumain ng tulingan. Parang luluwa yung mata ko, sobrang init ng pakiramdam ko. Bigla na lang may bumara sa dibdib. Una sa hita, tapos sa kamay, nag-red-red na. May dapat nga ba tayong katakutan sa isdang tulingan? Tulingan ba talaga ang may kasalanan? Isa sa mga nadali matapos kumain ito, ang tiga-Pasig na si Maribeth. Para may panghapunan, ipinaluto raw ni Maribeth ang tulingan na bigay sa kanya ng isang kaibigan. Isang linggo na siya sa loob ng ref. Tiningnan ko yung tulingan, baka merong amag na. Wala naman, hindi ko na siya hinugasan. Ano yun sinaing na tulingan. Ang prinitong tulingan, pinagsaluhan ni na Maribeth at Maricel. Kanya yung part ng head, sa akin yung part ng buntot. Pero makalipas ang 15 minuto, nangate ang katawan ni Maribeth. Dito sa hita, tapos sa kamay, nag-red-red na. Hanggang namaga na rin ang kanyang mukha. Sabi ko sa kasama ko, Sel, tulingan to. Nadali ako, kinabahan na ako. Naghilamos ako, hindi siya naibsan. Ganun pa rin, makati pa rin, mainit, dumadami lalo. Dahil nahirapan na siyang huminga, isinugod na sa ospital. Para akong na-choke. Sa Facebook post naman ni Raymar, tulingan din ang itinuturo niyang dahilan bakit siya naratay sa paggamutan. Nitong June 2 raw, nung iniluto ni Raymar ang naiwang tulingan sa kanilang ref. Kaya nalakihan talaga yung isda eh. Dapat minsan sa isang linggo may tulingan sa ref namin. Medyo matagal na rin siya nakaimbak sa freezer. Siguro 1 week na. Kampante siya na pwede pa itong kainin. Lalo't may kabilin-bilin ng preparasyon naman daw sa isda na kanyang sinunod. May kasabihan na maaaring malason yung taong kakain kapag hindi natanggal yung buntot ng tulingan. Ang gumagawa nun eh yung pinagbilihan namin ng isda. Iprinito niya ang tulingan. Kinain ko na siya kasama kamatis, bagoong. Nung kinain ko na yung tulingan, medyo maikati na. Hindi ko naisip kung saan galing. Tama naman pagkaprito. After 15 minutes, doon na nagsimula yung sintomas. Parang luluwa yung mata ko, sobrang init ng pakiramdam ko. Tapos bigla na lang may bumara sa dibdib ko. After ilang minutes, sinahabol ko na rin yung hininga ko. Sa puntong ito, humingi na raw si Raymar ng saklolo. Doon siya nagulat kasi nga yung balat ko manas na manas na. Parang pulang-pula daw. Tapos yung mata ko sobrang pula din, wala nang puti. Hanggang umabot na sa punto na nandidilim na raw ang kanyang paningin. Parang ako naging colorblind. Wala akong makita talaga na kulay. Tapos yun, tumawag na siya ng re-responde para idalhin ako sa ospital. Nalaman ni Raymar na nagkaroon siya ng tinatawag na scombroid poisoning at ang lason nagmula sa kinain niyang tulingan. Baka po hindi po fresh yung isda nila, baka po luma, baka po ang nabili nila isda ay mapupula na at saka hindi po nila hinuhugasan ng maayos. Nangangamba, pero ginagawa naman po namin yung maganda namin gawaing magtitinda para po magproseso ng aming pagluluto. Sana po wag naman nilang sirain kasi may pipiktuhan po. Kami nang nagtitinda ng tulingan. Kadamay nila po ang natapalinis na napapatanggap. At tiga rito po hindi. Pero paglilinaw ng mga doktor, hindi ito dahil sa pagkain ng buntot ng isda, kundi sa mataas na antas ng histamine. Kung hindi wasto ang pagkakaimbak ng isda pagkatapos itong hulihin. Sa madaling salita, kinain ng bilasa. Siguruhin natin na malinis namin ito agad, na matagal natin mga bituka. And then, hanggat maaari, lutuin na agad. Pwede naman po ito agad lulutuin, pwede natin ito ilagay sa freezer kaagad. No? So, para po makanatibin natin fresh. At hindi lang daw ito nakukuha sa tulingan, pati na sa iba ring klase ng isda na may mataas na level ng histidine o klase ng amino acid gaya ng tuna at sardinas kapag hindi ito naimbak ng maayos o hindi wasto ang pagkakaluto.
Si Raymar, kinailangan daw turukan ng steroids. Pakalma daw ng allergic reaction. After ilang minutes, medyo umokay na yung paghinga ko, pero ini-ECG ako ng 3 beses kasi hindi pa rin nagno-normalize yung heartbeat. Samantala, si Maribeth, nahirap na ring huminga. Nalamang scombroid poisoning din pala ang naging sanhi ng pagpantal-pantal ng kanyang balat. Meron silang binigay sa akin pampatanggal ng rashes. Kung sakaling tayo makaramdam ng sintomas ng scombroid poisoning, ang una nating gagawin ay ang pag-inom o pag-take ng antihistamines at pag-inom ng maraming tubig upang ma-prevent ang dehydration. Paalala ng eksperto, para makaiwas sa scombroid poisoning, dapat panatilihing nakapreserve ang isda matapos hulihin. So, paano malalaman ko sariwa? So, dapat syempre yung mata, malinaw sa hindi lubog. Walang mga nakalabas na bituka. Yung balat ng isda dapat makintab yan. At pag pinisil mo yan, dapat firm siya. No? Hindi lumulubog yung daliri natin. Maximum na po natin dito is around 48 hours or 2 days. No? Sa iba pong type of food, tumatagal siya hanggang 3 to 4 days. But again, the earlier that we consume it, the better po. Wala naman dapat ikatakot yung publiko no, sa pagkain ng mga isda. Kalaban lang naman natin dito. For example, kung talaga nabulok na siya, we have to do our effort para masiguro na yung ating mga pagpe-prepare ng pagkain sa bahay. Hindi natin nahayaan na mabulok. Pinaka natutunan ko sa nangyaring insidente sa akin is maging mas mapili, maging mas mitikuloso kapag namimili ka ng isda at huwag kang pakampante na kahit anong oras mo bibilihin yung isda, sariwa pa rin yan. Hindi lahat ng lason mapait. Minsan, ito'y mainit, malasa at nakahain pa sa ating mga mesa. Kaya sa bawat kakaining tulingan o ano pa mang isda, tanungin ang sarili, sariwa pa ba ito? At baka mamaya, lason na pala ang ating isinusubo.